magkano ba ang dapat na long-term healthcare fund natin? Ito yung formula niya, annual income times 10. Okay, yung iba nga po times 20, no? So, annual income, let's just assume na 25,000 per month times 12 months, 300,000. So, 300,000 times 10 is 3 million. Yan po yung dapat na maging long-term healthcare fund ng isang tao. Kasi as we age talaga nagkakasakit tayo. Eh kung mag times 20 yan, 6 million. Tingnan mo sa ating Kaiser 3-in-1, okay, let's just assume na at the age of 30, kumuha siya ng Kaiser niya. So, depende po sa annual premium na pipiliin niya. 'Di ba kanina is 3 million ang kailangan mo sa healthcare fund mo, 'di ba? So, let's just assume po at the age of 30, kumuha siya ng Kaiser niya, ang annual premium niya yearly is 60,000. 60,000. Okay, sa 60,000 po, payable in 7 years, 60,000 per annum. Magkano ang term insurance niya or instant money or income replacement once na yung breadwinner or OFW is namatay? Magkano? 450,000 ang matatanggap ng beneficiary niya. What if accident? Times 2 po yan. Magkano ang contract price niya? 420,000. At the maturity value magkano? After 20 years, no? 1.1 million. So dito sa scenario na to, at the age of 50, 1.1 po yung kanyang maturity value. Since malakas-lakas pa siya at the age of 50, hindi niya kinuha yung maturity amount. Pag hindi mo pa kinuha yung maturity amount, kumikita po yun ng 3 to 10% compounding interest. So, this scenario, 1.1 million times 10%, kumita po siya ng 110,000 per annum. So, at the age of 60, ang maturity value niya is 3 million. Magkano kanina yung healthcare fund dapat? 3 million. Nakuha na po ba niya? Yes, nakuha.